Buhay na walang kasing ganda, walang kasing palad. Ayan ang naramdaman ng ilan sa mga kabataang binigyan ng pagkakataon ni Pastor Apollo C. Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ na makapag-aral sa Jose Maria College Foundation Incorporated at ACQ College of Ministries. At dahil sa kabutihan ni Pastor Apollo, handa nilang ialay ang kanilang buhay upang panindigan ang katotohanan sa likod ng mga ibinabatong akusasyon laban sa butihing pastor. Narito ang balita ni Wela Abunda. Malimit na natin naririnig ang mga katagang, ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Ngunit sa anong paraan ito may isa sa katuparan? Kalidad na edukasyon ang kinakailangan upang ang mga katagang nabanggit ay matupad. Ito ang nais ni Pastor Apollo C. Quiboloy na mangyari sa mga kabataan sa bansang Pilipinas. Kaya naman nagtayo at tinatag nito ang institusyon na Jose Maria College Foundation Incorporated o JMCFI at ACQ College of Ministries o ACQCM. Sa edad na 10, nakilala na ni Kyla Crystal Laurente si Pastor Apollo at ang The Kingdom of Jesus Christ, kung saan dito niya natutunan ang pagkakaroon ng takot sa Diyos, disiplina, paglinang ng kanilang mga talento at higit sa lahat, tinuturuan sila paano maging isang leader ng hinaharap. Actually, nung kaka-graduate ko lang din ng college, plan ko is focus na talaga kung anong ma-help ko dito sa kingdom. Pero ngayon na bibigyan na naman akong privilege mag-medical school. So after mag-medical school is basta ang plan ko lang ngayon kung paano ako maka-help sa ministry, yun lang talaga. Lumaki bilang isang debotong Katoliko, ngunit nang marinig ni Kyla ang pangangaral ni Pastor Apollo, nagbago ang kanyang paniniwala. Sa kanyang pagpasok sa bansang kaharian, hindi nito sukat akalain ang mga pagkapala na ibinibigay sa kanya ng amang makapangyarihan sa pamamagitan ni Pastor Apollo. Si Hans Gabriel Marshall, 19 na taong gulang at kasalukuyang second-year student ng ACQCM. Gaya ni Kyla, sa murang edad ay nakilala nito si Pastor dahil na rin sa kanyang mga magulang na masugid na tagapagsubaybay sa telebisyon. At habang siya ay lumalaki, unti-unti rin itong naiintindihan ang mga pangangaral ni Pastor Apollo. Bagamat hindi pa nito tuluyang kilala ang butihing pastor, ay hindi ito nagdalawang isip na pumasok sa paglilingkod sa sarili nitong desisyon. Ngunit ang desisyong ito ay hindi madali para kay Hans, sapagkat maituturing maganda ang takbo ng buhay nito habang siya ay nag-aaral sa isa sa mga sikat na paaralan sa bansa. Sa kabila ng kaliwat ka ng oportunidad at kalayawan sa mundo, hindi ito nagpadala at nagpahatak sa kasamaan. Dahil sa mga pagtuturo at pangangaral ni Pastor Apollo, nagkaroon ng maayos na direksyon ang kanyang buhay. What I would say is, paano binago ni Pastor ang aking buhay? You know, even though all the opportunities were open to me in the outside world, I had a scholarship lined up for college in the University of the Philippines, Diliman. But I thank the Almighty Father because binigyan niya ako ng purpose sa buhay, spiritual purpose. Because even though, yes, there are pleasures in the outside world, yes, everything was open to me, there were many, many opportunities, connections, blessings, but I always felt empty. And that is because wala yung spiritual component, wala yung kaligtasan, at wala sa labas yung kabutihan na tinuturo ni Pastor Apollo C. Quiboloy, our beloved pastor. Si Joan May Espinosa ay kagaya rin ni Kyla at Hans na sa murang edad ay nakilala na ang paglilingkod ni Pastor Apollo. Nasaksihan nito ang pagsisimula ng ministry na mula sa walang-wala hanggang sa kung ano na ang estado nito ngayon. At nakita nito kung gaano kalawak ang pag-ibig ni Pastor Apollo sa mga kaluluwa, lalo na sa mga kabataan. When it comes sa gugma ni Pastor sa mga kalag, dili siya matukib. Kay ako mismo, number 1 na witness, ana. Kay ever since growing up, na ako diri sa sulod sa kingdom, witness ko kung unsa si Pastor sa paghigugma
sa mga kalag, especially sa mga kabatanunan. Kay nagdako ko nga every time na naay birthday niya, siya mismo ang nag-birthday pero kami ang makareceive og regalo. So, ing ana ka precious, ing ana iyahang pagigugma nga di siya mo tan-aw kung kinsa man ka, unsa imong background sa kinabuhi. So, walay discrimination. Ing ana mahigugma ang anak. Kaya naman, sa kanyang sariling desisyon ay pumasok ito sa pagiging full-time missionary at na-assign ngayon sa Jose Maria College Foundation Incorporated bilang Associate Vice President for Academic Affairs. At ni kailanman, hindi nito pinagsisihan ang kanyang pagpasok sa bansang kaharian. Taong 1999 naman nang makapasok si Julie Gasapo sa paglilingkod. Isa siya sa mga nabigyan ng pagkakataon na maging scholar ni Pastor Apollo. Saksi rin siya kung paano binibigyang halaga ang mga kabataan sa kabila ng hindi pa masyadong malago ang paglilingkod. Sa loob ng 24 na taon, walang nakita si Julie na maling ginawa o itinurong masama si Pastor Apollo. Kaya nung binigyan ako ng pagkakataon ni Pastor na maging scholars niya, minabuti ko rin yung binigay sa akin ng pribilehiyo hanggang sa pinatapos niya ako sa pag-aaral. Lahat-lahat ng pangangailangan namin, lahat pinoprovide yun ni Pastor. Even sa basic na mga pangangailangan namin ng mga scholars, binibigay yung lahat ni Pastor. Kaya nung hanggang sa ngayon, nagpapasalamat ako dahil despite sa lahat ng mga nangyari, kasi alam ko kasi yung katotohanan eh. Kasi ako yung lumaki dito, ako yung tumagal dito. Ilang taon na yung nakalipas. Tapos ganun yung mga paninira kay Pastor. Kaya na ano ko rin sa sa sarili ko kasi nakita ko rin yung mga taong yun eh. Dumaan yun, pumasok yun dito, tinanggap, open hands, open arms. Tinanggap din sila ni Pastor. Kagaya ko, tinanggap din ako ni Pastor. Binago niya ang buhay ko. Kaya, hindi ko masukat akalain na magagawa nila yun kay Pastor. Isang napakabuting tao na walang ibang hangarin, kundi ang mapabuti rin ang buhay ng bawat tao. Ngayon, si Julie ay isa na sa mga tagapangasiwa ng ACQ College of Ministries. Kaya naman ganoon na lamang ang kanilang pagtataka sa mga ibinabatong akusasyon ngayon kay Pastor Apollo C. Quiboloy dahil kabaligtaran ang lahat sa kung paano nila nakilala ang butihing pastor. Sa mga nag-akusar kay Pastor, kay sana tahimik na lang sila sa mga false accusations na ginagawa nila. Kasi hindi talaga yun totoo. Kasi ako, kung totoo yun, maglabas ako. Kasi may family din ako may family sa labas na yung mga non-members. Tapos ginasabi din sa akin ng papa ko na mag-uwi na lang ako. Pero ayaw ko talaga kasi alam ko na totoo talaga to. Tapos yung mga false accusations, wala talaga. Sa mga issues na ginaatubang karon sa anak, sakit siya. Especially sa mua nga nakaila kung kinsa ang anak. Nagdako diri sa sulod sa gingharian. Naka-experience sa iyang gugma. So, sakit siya sa kasing-gasing kay dili ing ana ang anak. Kay kami nga diri nga since bata pa, number 1 na witness kung unsa ang kamaayo sa anak. Ang buhay nila sa loob ng bansang kaharian ay hindi nila lubos akalain na maranasan nila ang masaganang buhay, masaya at payapa. Kung hindi dahil sa kabutihan ni Pastor Apollo, ilan sila sa mga magiging sakit ng lipunan. Kaya naman handa nilang ipagtanggol, idepensa at panindigan si Pastor Apollo dahil alam nila ang totoo. Until I die. Parang ito na talaga, totoo na talaga to. Si Pastor na talaga ang way of salvation. Siya na talaga yung purest man na nakilala ko. Siya na talaga ang example in these modern times. Sa tingin nyo ba, iaalay namin ang buhay namin para sa isang tao
kung hindi kami naniniwala na siya ay mabuti, siya ay puno ng pag-ibig. You know, any normal person will be able to know kung ang isang tao ba ay mabuting tao by being with him, by seeing the results that he has produced. And hindi magiging ganito yung commitment ko na depensahan si Pastor up to the end of my life. If I did not believe in his teachings, if I did not believe that he was a good man. Ang pagdepensa sa anak karon, I will offer my life to defend the son because we know the truth, we know the son. Kailami sa iyaha kung unsa siya. Even our lives, we're willing to sacrifice to defend the son. Kay kabalumi kung unsa amo ang ginatindugan, kabalumi sa kamatuuran, we know the truth. Kay kami ani adiri sa sulod, kami ang living witness kung kinsa ang anak ug unsa ang kingdom of Jesus Christ. Until my last breath, I know na even yung buhay ko, it's not enough na suklian ang lahat ng kabutihan na gawa ni Pastor sa akin. Kaya even bibigyan pa ako ng Ama ng ilang buhay, I will lay down this life para sa ipagtanggol si Pastor. Dahil alam ko kung ano ang katotohanan. Alam ko mismo kung ano ang totoo. At naninindigan ako sa katotohanan dahil alam ko kung sino talaga si Pastor. Ilan lamang sila sa milyon-milyong KOJC missionaries na makapagpapatunay kung sino si Pastor Apollo at kung paano nabago ang kanilang buhay mula sa madilim na kahapon na ngayoy maliwanag na kinabukasan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Wela Abunda, SM9 News.